Doon po sa Apokalipsis 3:12. Ano ho ba itong yung bagong pangalan po na sulat? Ay, wag mong itatanong yun, mali. Babasahin natin muna ang 3:12 ng Apokalipsis. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. At hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem, na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking sariling bagong pangalan. Ayun. Ang tanong mo kung ano yung pangalan bago, no? Ang sabi ng Biblia, doon sa binasa natin, ang magtagumpay, gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos. Tapos, siya rin ang bibigyan ng Susulat sa kanya ang yung pangalan. aking sariling bagong pangalan. Therefore, ang makakakita nun, yung nakapagtagumpay. Opo. Kailan ba tinutukoy na nakapagtagumpay ka? Pakinggan mga kapatid, sa Roma 3, versikulo 4. Ganito ating mababasa. Huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Katapwat ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita, at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Ayun, kaya pala ikinukonsider ka nakapagtagumpay kung nahatulang ka na. Opo. Hindi pa naman dumadating yung paghuhukom. Kaya wala pang deklarado ngayon na Tagumpay ka. nagtagumpay ka. Although, maaaring pasado ka na, ang deklarasyong nakapagtagumpay ka pagdating nung paghuhukom. Kung mahatulan na ang tao. Wala pa naman paghuhukom. Hindi pa nahahatulan. O kaya wala pang makakaalam nung bagong pangalan na yon. Pag merong nagsabi sa yung alam niya yung bagong pangalan na yon, kutusan mo. Niluloko ka lang nun. Kasi ang makakaalam nun, yung nagtagumpay na. Sino yung nagtagumpay? Yung hinatulan na. Kailan ba yung paghatol? Hindi pa naman dumadating yun, dadating pa lang yun, kapatid. Ang paghuhukom, doon ang paghatol. Kaya, meron kasi ako nakausap na matanda Ano raw po? Alam niya raw yung bagong pangalan na yan. Kinulit ko ng kinulit. Bawal daw sabihin. Ba't ka ako bawal? Bawal ka . Sino nagbawal ka ako? Basta bawal. Tingnan nyo ako yung ginagawa nyo. Sasabihin nyo, alam nyo yung bagong pangalan. Di, kung bawal talaga, huwag nyo sasabihin, alam nyo. Kinulit ko ng kinulit, nakakulit ko siguro. Yun ang pangalan, Rosamundi. Sabi ko, may topak din ka ako itong kausap ko. Akala ko may pagbabatayan sa Biblia. Saan nyo ka ako nakuha yung pangalang Rosamundi? Ano po yan? Sabi niya, Latin po yan. Ganun ho ba? Wala ka ako, ang palagay ko walang rosa sa Latin. Pero yun ang sabi niya. Kaya yung mga nagpapakunwari, alam nila yung bagong pangalan na yan. Manluloko lang ako. Kasi ang makakaalam niyan, yung nakapagtagumpay. At yung nakapagtagumpay, mangyayari yun sa paghuhukom. Basahin natin ang 15 ng unang Korinto, versikulo 51 hanggang 52. Basa. Sabi po, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yun pala yung pagtatagumpay . Pag napalitan na itong katawan mo na may kamatayan ito, papalitan niya ng walang kamatayan, sabi ng Biblia. Itong may kasiraan na katawan natin, papalitan ng may kasiraan. Walang kasiraan. O ng walang kasiraan. Sabi kasi ni San Pablo,
yun daw laman at dugo, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Oo nga naman, nasisira kasi ito eh. Nagde-deteriorate ito. Yung ating red blood cells, 120 days, namamatay na. Papalitan na naman ng panibago. No? Yung ating cells, pati yung bone cells natin, yung mga cells sa buto, every 3 years, napapalitan yan. Namamatay yan eh. At yung namamatay ng mga selula, inilalabas ng ating sistema sa form ng ihi at saka ng dumi at saka ng pawis na ilalabas yan. Kaya ang katawan, patuloy na namamatay, pinapalitan. Eh ito kasi may kasiraan. Sabi ng Biblia, itong may kasiraan, kailangang mabihisa ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, bibihisa ng walang kamatayan. Kung magkagayon, mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya, nandun pa lang ang pagtatagumpay, dun sa araw ng paghuhukom, kung kailan pinalitan na yung ating katawan, nung maluwalhating katawan, di na mamamatay, wala nang nararamdamang gutom, hirap, wala na. Binago na, no? Incorruptible body na. Yun. Doon pa lang yung tagumpay. Pagka nakapagtagumpay ka ngayon, bibigyan ka ngayon ng isang batong puti, yung manang natatago, na doon ay mayroong nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumanggap. Eh, kailan mo tatanggapin? Pag nakapagtagumpay ka na sa paghukom. Ganun yun, kapatid.